Hello fellow grower, magandang araw po. Ang ipapakilala ko sa inyo ngayon ay isang halaman na nagmula pa sa Africa. At mula doon ay kumalat papunta sa mga tropical countries kagaya ng Pilipinas at iba pang parte ng Southeast Asia. At ito po ay ang African bitter leaf or bitter leaf for short. Ang scientific name niya ay Vernonia amygdalina. Dito sa atin ay may mga nagbebenta sa kanya na ang tawag ay green tea. Pero hindi po ito ang green tea. Iba pang klase yun. Meron din na nakita ko sa Lazada, ang tawag sa kanya ay Thai green tea. Meron ding African leaf. Pero ginagamit talaga siyang tsaa. Tinawag siyang bitter leaf dahil sa mapait niyang dahon. Halos hindi nalalayo ang pait ng dahon niya sa serpentina. So talaga pong mapait ng aking lasahan yung kanyang dahon. Sa matagal na panahon ay traditional nang ginagamit ang mga dahon nito, lalo na yung mga murang dahon, bilang panghalo sa mga lutuin sa Africa. At bukod doon ay meron din siyang medicinal uses. So sa kanila po, ito ay isang medicinal or herbal plant. So nakakain yung dahon niya, hinuhugasan lang mabuti para mabawasan ang pait at inihahalo sa mga lutuing ulam. Ginagawa din siyang soup at tsaa. Kaya nga yung iba dito sa atin na nagbebenta ay green tea ang tawag sa kanya. Bilang traditional medicine, ang African bitter leaf ay nakakatulong po para sa pagbabawas ng timbang dahil pinapataas niya ang inyong metabolism, pinapabilis. And then nakakatulong din para sa breast milk production ng mga nanay na nagpapadede sa kanilang baby. Nagagamit din ito na panggamot sa lagnat, panlunas sa sakit ng tiyan, constipation, at nakakatulong din po para sa magandang blood sugar. So anti-diabetic din ang halaman na ito. Bukod doon ay maganda rin daw itong panlinis sa atay. So it detoxifies our liver. Yung katas ng dinurog na dahon niya ay effective din daw laban sa rashes, eczema, buni, at iba pang skin diseases. Sa ngayon ay may mga binebenta na ring bitter leaf capsule na mabibili online. Pero gaya po ng dati, bago natin gamitin na gamot ang African bitter leaf ay makabubuti na kumonsulta muna sa inyong doktor, lalo na kung ikaw halimbawa ay meron ng iniinom na gamot or ikaw ay buntis, para masigurado na hindi siya magkakaroon ng complication sa inyong iniinom na gamot pati na sa inyong sakit. Pagdating naman sa pag-aalaga ay napakadali lang alagaan nitong African bitter leaf. Ito po sa akin, nabili ko ito around 2 years ago. So matagal na sa akin, maliit lang siya noon. Mga 1 foot lang ang taas niya. And then after 2 years ay lumaki na siya at nagkalat na yung kanyang mga sanga. Yan. Sa pagtataniman, mas advisable po na ilagay siya sa malaking container, preferably yung mga at least sa timba. Itong sa akin ay nakatanim lang ito sa polybag na around 2 gallon. Dito, ayan, natatakpan siya ng aking oregano. So matagal na siya dito sa lugar na to, hindi ko na siya ginalaw. At itong aking oregano ay naging invasive na rin. So ayun po yung kanyang container. Around 2 gallons lang ang capacity niyan. At sobra na siyang lumaki, so kailangan na rin siyang ilipat sa mas malaki pang container. Pag direkta sa lupa ay mas mabilis ang kanyang magiging paglaki at hindi na siya kailangang i-fertilize basta't yung lupa na pagtataniman ay mayroong mga organic matter, compost halimbawa, mapapansin niyo yan, mabilis ang kanyang paglaki. Pag nakatanim naman sa container, mas mainam po na i-fertilize natin ito kahit na once a month lang or twice a month. Lagyan halimbawa ng ipot ng manok or ng compost yung kanyang paso. Kung wala naman kayong organic fertilizer, ano po, pwede rin ang urea every 2 weeks. So maglagay lang sa tansan. Isang puno lang ng tansan, ilagay sa container sa gilid and then basahin ng tubig. Sapat na po yun. Bigyan siya every 2 weeks at mabilis na rin ang kanyang magiging paglaki. Pagdating naman sa propagation, yung pagpaparami sa kanya, napakaganda pong paramihin ito sa pamamagitan ng kanyang cuttings. So kukuha lang tayo ng sanga at yun ang ating pauugatin. So halimbawa itong sanga na ito, putulin lang natin. Yan, at mula dito ay pwede tayong kumuha ng cuttings na ating pauugatan. Itong sanga na pauugatan, putol-putulin lang natin siya around
6 to 8 inches ang haba. So tanggalin muna natin yung kanyang mga dahon. Yan. Sa lupang pagpapaugatan, hindi naman siya pihikan. Kahit lupa lang po na may kahalong sinulog na ipa ng palay o kaya lupa na may kahalong ipa ng palay, yung rice hull, ay pwede po siyang paugatan. So hindi ito pihikan. Itutusok lang siya. Gaya niyan. Itusok natin mga 2 hanggang 3 pulgada. Basain siya ng tubig. At ilagay sa lilim na kung saan siya ay hindi maaarawan habang hinihintay na siya ay magkaugat. And after around 1 week, may makikita ka ng sibol sa kanya. So ito naman po ang example ng nauna ko ng pinaugatan. Ito po ay around 3 weeks. So wala pang 1 month ay malaki na yung kanyang mga tumubo. So dito, ang pinaugatan ko ay 6 lahat siya. At lahat sila ay nagkaroon ng bagong sibol at maugat na rin po ito sa ganito kalaki. Ngayon, sa pagpili ng sanga, hindi po ito maselan. Kahit na kulay green pa lang ang sanga ay pwede niyang paugatan. Kagaya nitong isang to, kulay green pa ito. Pero ayan, meron na rin siyang mga bagong sibol. Sa ganitong stage, na malaki na yung kanyang mga sibol at maugat na rin siya, ay pwede na siyang paghiwa-hiwalayin. And then ibilad sa araw. Sa Lazada po binebenta ang cuttings nito na ganito may sibol na around 100 to 150 pesos. Pati ang dahon ng African bitter leaf ay ibinebenta rin. So pwede po ninyong gawing kaunting sideline ang pagtatanim at pagbebenta nito. Kailangan pa bang kulubin ng plastic itong cuttings? Well, hindi na po. Gaya ng sabi ko ay napakadali niyang paugatan. Basta't ilagay lang siya sa lilim. At yan po ang ating video featuring the African bitter leaf. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!